the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. His words shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. Turn your eyes upon Jesus. Eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of His glory and grace. His words shall not fail you, He promised. Believe Him and all will be well. Then go to a world that is dying, His perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep
Mayong gabi mga kapaglaom, niya na kita sa ito ikalima nga episode, dining Hope and Time Secrets, nga kining karaan nga propesya higala nga gipadayag ang kaugmaon ni ining atong gipuy-an nga masamok nga panahon. Mga sekreto nini makabaton kita og paglaom. So sa matag gabi nagkalain-lain nga presentasyon ni gala, mahitungod nini nagkalain-lain usab ang atong gitawag natog leksyon, ang atong kamaturan nga gagadiskubrihan niini, no? So salamat sa inyong makanunayon nga pag tanaw diya sa YouTube, diya sa Facebook o sa atong mga television diya sa Channel 25, no? Diya sa Carmen ay nananaw diya silang Malagong family, mga De La Piña. So salamat hinaot kamo makano. Ayaw gid ninyo ni matag gabi mahuman kita nini hantod sa karong 23 sa January. So mga tulo pa ka semana atong pakig-uban diri nining atong sere sa Hopes and Times Secrets. Ako sa mga panimbaya kaninyong tanan dili ta mo maisa-isa. So basta kay kamo amo gid kamong ginapanimbaya o ginagit o kamong gipasalamatan kamong mga viewers mo ay naga-inspire kanamo diri nga magahimo miniini nga mga series taliwala sa daghan kayo nga mga buluhaton nga among ginaatubang. Alright. So tadi pa ta magpadayon mga kapaglaom dunay mga request diri sa pag-ampo ang ila diri mga kasagaran ani mga balatian ato ni silang iampo. Magampo kita, dalaygon ikaw Dios sa walay katapusan. Ginoo aniya nga mo makaigsunan, doon na sila'y mga hangyo. Si Danilo Franco, Bibi Gijon, Estela Lagican, Beverly Sarin, Jel Rio Villaflor, Cecil David, Mariam Fuentes, May CMC, Dawn de la Cruz Ligarda, sila ni sa Nanay Sara Javier, diya sa Ariar ka magapalain kaila. Taila usab nila ni Mami Godfreda Amba Mark sa Texas, kaila ni Mami Muhayka o sa tanan namong mga frontliners, hinautaw Diyos nga sila imong tilugan. Ginampo sab namo ang seguridad sa Estados Unidos niining panahon na Diyos. Medyo dunay mga kaguliyang dito. O bisan asang dapitas kalibutan adunay mga kaguliyang. Nagaampo kami sa kalinaw mga tao. Mos tutok sila nga na kayo. Kaya pagtutok nga na kanimo Diyos daga kaulugan o kadasig o paglaom namo. Nining daw walay paglaom nga kalibutan. Salamat ikaw magapanalangin sa akong pagtuon nining kagabiyon. Amo kaning giampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Nindot na usab ang ato suhito karon mga kapaglaom. Ang atong suhito giluhan kining an amazing biography written in advance. Sa ato pa kanang kasaysayan tabo nga gisulat. So wala pa na tabo gisulat ng daan, no? Sulat ng daan mo ni advantage mo nang ako tamong ginahangyo mga kapaglaom. Share this presentation to your friends or your family, ha? It is worth sharing, ha? Dili jud ka magmahay sa imong kinabuhi mga kapaglaom. Ngano? It is naa diri nakataya ang atong kaugmaon sa atong kalibutan ug ang imong kinabuhi igala kung asa ang ato nga gitawag natong destinasyon. So, tanaw na to ang sugilanon doon na sila gina about sa Bible, atake ang Bible, ang Biblia nga dili tinuod, ang sugilanon diri sa pagplanos kaluwasan sa Ginoo dili tinuod. Mao ni ang ato tanawon karon. Si Hazel usa ka committed nga Christian. Taas iyang panahon ni gala sa pag-utingkay sa katong mga remnants kaniadto. Dito na nilagay nahimo sa Middle East. So, matag karon og unya do ay gapanguy-kuy na dito.
Nung dapita, tingala ko, dagang kay mga bangag-bangag, na kung unsa may ilang gipanghimo na. Yan ako mga group ay matod pa sa among tourist guide. Mga grupo ka na sila sa mga eskwelahan, nga mga sikat kayo mga scientists, gitawag og archaeologists, nga gitanaw nila unsa bagid ni ang kasiguro sa gisulti sa balaan nga kasulatan. Ang mga ebidensya nga katong gipangisgutan sa Biblia, katong sila Pontius Pilate, si Ginoong Hesus, katong sila sa Q, si David, tinuod ba to nga pangitabo? So ilan ang ginakoy kay daghan na baya nga linog. So mao ni ang aton tanahon kay karon. O ang resulta higala sa iyang paghimo nini, ang iyang samtang siya nagahimo nini nga trabaho, ang iyang pagtuo miuswag nga ang Biblia sa gayud kana kapulong sa Ginoo, ang iyang gitawag kumpiyansa sa mga pagtudlo ni Ginoong Hesus, katong pagtudlo ni Ginoong Hesus sa diri pa siya mga milagro, ngayang nimo og iyang pagtuo kay mitubo. So iyan ning i-share sa mga iyang mga kauban for several ubay-ubay usab nga mga ebidensya nga iyang nakita. Example kanang si Herod nga panahon sa pagkatao ni Ginoong Hesus, it's the time of the Roman Empire. Hinumdumi sa atong Sikanite ba to nato? Nga katong damgo ni King Nebuchadnezzar. Or I think that was a first night. No dito ilan nakita nga tinuod gini nga ni na mga ebidensya, bisan pa mga coins, mga ngalan na itabo dito ilan ako'y kuyan. Herod, you will remember, is the king, mo ni siya nagkuan kang Ginoong Hesus, nga nagdeklarar nga pamatyo ng mga kabataan dito sa Israel. Kay doon na may wise man, nga istorya ng wise man, doon na matao nga usa ka hari, nga dili siya gusto papuli. Kay, naday matao nga hari. No, pwede, ako rin hari. Ayang ipapatay ang tanan nga mga 2 years old below. That was the time nga natao sa ang atong Ginoo dito kang Maria. Ila nakita kining mga coins. Kining coins sa ila nakita kining currency sa panahon sa Bagong Testamento. Gitawag ni nila tetradrachma o terian. Adunay agila nga nakaukit higala. Nya kini maunay napili sa mga Hudiyo nga maunay ilang ibay sa mga pari sa Jewish press sa pagbayad sa gitawag temple tax. Ilan sa na-discover ang gitawag natong daghan nga mga pangalan, mga wanan nga gimension sa balaang kasulatan. Sumuna ang ilang gitawag na diskubriyan dito. Even the name of the Roman governor who tried Jesus was discovered written in a stone dito sa Caesarea Maritima, diha sa Mediterranean. Kanang Mediterranean Sea, mga ngalal, piting na pangarana, naa diha ang gikan sa Turkey, Europe, mga siya natuog, napatoy, muagi media gikan misa dito sa agis ilalom niya, ang barko agis, ibabaw ka ng Suez Canal, so nana sa Mediterranean Sea. Before me nakasulod dito sa Cairo, dito sa Egypt. Okay, so gisulti sa balaang kasulatan. Ngayon mo inanahon, igsuon ang gisulti sa gitawag natong mga archaeologists, dili gini mo na malalis ang ilang mga ebidensya nga makita dito. Mga kasaysayan kanito, bisan pa sa panahon nila ni Herod, kaya pa si Pilato. So daghan pa ang gitawag natong mga na-discover nga may relasyon sa istorya sa kinabuhi ni Jesus Christ. So ang atong gitawag kumpiyansa sa pagtuon sa balaang kasulatan, usagid ka na tinud. Tanaw na to puta na kinsa man si Jesus. Jesus is a leader above all leaders. Is a world changer, not only a world changer but transformer, makausab sa kinabuhi sa tao. Kung tanaw na to ang kasaysayan higala paitag mga great leaders aside from the Bible nga nag-change sa atong kalibutan, nga nakapausab sila tungod sa ilang gitawag filosofiya, tungod sa ilang ginahimo. Example niya Confucius, whether you agree with Confucius or not, he was the most definitely a world changer, si Confucius. Winston Churchill, it was his dogged determination and his speeches before the parliament that preserved Western civilization for democracy.
Kung mag-isgot tag democracy, we will remember Winston Churchill. And then there was Abraham Lincoln. In the United States, without a vision and courage, America would have been set back for many years in the area of human dignity and freedom. Isgot kag kagawasan ni Gara, you think of Abraham Lincoln, emancipier, he was a world changer. Doon na tayo, mahinom na kining usa ka itawag, one nga, wala kay dili kay ilado, layo ras sinuod nga iyang natao nga dili kayo sikat, natao sa usa ka way klaro nga lugar, sa ka village, anak sa ordinaryo nga tao, panday. Diya sa nagpuyo dito sa village nila, barangay ra gyud. Nagtrabaho siya sa ordinaryo ra gyud kay nga trabaho, iyang papa karpentero, hangtod siya usab panday, hangtod usab siya nagedad og 30. So, mauna ang iya, mauna si Jesus Christ, no? Mauna siya dito, mautana ka dito sa mga diyo, wala na sila bangkon nga kana si Jesus Christ. Amo mo na igagaw, amo mo nang apuhan mo na. Pero wala na sila nagtuo nga si Jesus Christ, usa ka manluluwas. Alright. He grew up in another village, he worked in a carpenter shop until he was 30. And pagka 33 siya, idiha ang mga tao, tungod siya ang teaching, we go again sa iya, isupak sa iya, bisan ang iyang mga higala, gibiyaan siya, o isa sa ila, gideny siya. Another turn him over, isa sa iyang mga higala, ibaligya, kanibitang ibaligya ka, that is betrayal. Through the mockery of a trial, he was nailed to a cross between the two thieves. Katong cross kaniya to higala, mautoy ang butang na nila dito, mga kriminal, itawag na to mga hardened kriminal, kung sa mga halang kaluluwa, dili man to siya kriminal. Ipon siya dito because he was misunderstood by the leaders before, nga nagunahuna sila, upuli ni. Ito na patyon niya, ang nagbaligya sa iya pong kauban, sa iya ng kauban sa kausa, nga iyang gipadaygan, kung sa iyang planos kalibutan, gikuyog-kuyog niya, 3.5 years, gibaligya pagid siya. Okay? So, grabe ang iyang, diligid inyuman ang iyang itawag natog trial sa iya. Sayo nang ka, he was nailed on the cross. Uban niya, dua kakawatan. While he was dying, his executioners, gilugan pagid ang iyang, isugala ang iyang gamit. The only property he has on earth, wala siya na formal nga eskwelahan, wala siya kaugalingong balay, wala siya gitawag degree, and yet his teaching is nagahatag og dako nga kausaban sa iya nga kapanahonan. Og tungod niya na ang mga rabbis, ang mga teacher, mga scholar kanito, nagsilos ngadto kaniya, mulabaw pa ni sa ato. Sa maning eskwelahan ang magagikan para rabanan sa ato ba? Ka graduate Ateneo, asa ka graduate, yeah? Dili gani kaya bukot-bukot ka rin sila, dito rin wadit man na ilado. So, the only property he had is garment, but it was stolen from him. When he was, sa diya nga namatay siya, dili pa siyang lugmanan, wagi plano, kita karon ta. Plano ta na, nanguban karon nanguha ng mga kung asa sila ilubong, dito gina, sa Price Garden, na mga sikat ng mga memorial, ginamantlihan na, tagpila ka tuig, ayha ma-impasigara, iya gipaulam pagit siya, tungod kay naluoy ang iya, isa niya kahigala. Di pagit iya nga kaugalingon nga lugmana. You know, and that is our Lord Jesus Christ. So po na karon, who was Jesus? Daghan nga mata nga wala sa gatuo kan Jesus Christ. Gituuan nila si Jesus Christ, pero tao ra siya as a mere. Tanaw na to doon na yung mga kuan dire, mga historian, mga ilan. Gi-acknowledge sila si Jesus Christ that he was a historical figure, but considered him nothing more than an ethical, moral philosopher. Diyan muna ang ilang una. And they get busy imagining all sorts of things. Tsaka itong ikuan nga, human lagi na siya, dili na, mukalipay ng tao. Their main trust is to humanize Jesus, to strip off from his divinity. Tugod na, sa gitawad, of course, pride ba? Kini usahay ang pride nato igala, nga dili ta kadawat bitaw. Tawan, sa man siya nga bukot-bukot ra ba ni? Nabitaw usahay nga
hingupya ra man ni sa ako kaniadto nya karon naa naman siya diha. Murag ngana no. Okay. So, and the central issue sa ilang pangunaw na about kay Jesus, if Jesus not divine, kung si Ginoong Hesus kuno, kung si Jesus Christ dili siya Dios, this is offer of eternal life, so walay klaro. Diba? Is ideal speculation lang na siya, dili na siguro. If ever nga, whether we accept ito na kung aton dawaton nga human opinion, sa tinawhanon na gid nga pagsauda, but if Jesus Christ is a offer is eternal life is real. So kung tinuod, then to reject offer is to miss out on eternity, and that is extremely serious. Seryoso. Ha? Doon ay mga tao karon nga wala nagatuo nga si Jesus Christ Ginoo. Seryoso na igala nga di natutuan. Doon ay uban nga nagatuo ka Jesus Christ nga philosopher siya, teacher siya, moral teacher. Di ara taman. Kinahanglan atong maila ang atong ginasimba. Unsa man day, what He has done to us, mo nang pautanan nato, unsa may iya day nahimo sa human race nga nag-claim siya nga ato siyang simbahon, and what the Bible tells about Jesus Christ. So doon na ta, ang Bible nagpamatuod nga dunay gitawag natong anak ang Ginoo nga iyang ipadala to solve the issue of sin. He is the solution, and He was the solution of the issue of sin. And it was done more than 2,000 years ago. Gisulbad ang problema sa sala, agi sa iyang pagpakatao diri sa kalibutan. Nag-ingon, karon kita kumutuo sa iya, dili malaglag, kundi liway kinabuhing walay katapusan. Pero mga bright ka tao, wala kay gatuo nini. Wala kay gatuo katong mga tao nga maalamon. Mura na ang dako kayo karon nga suliran. So, kung i-reject na to ang yang offer, walay bayad higala. Huwag ibayad. Walay registration fee. Gift good, gift. Wala na ikaw, tagaan taga karon. Joke only. Alright. So, kung imo nang i-reject, mo to pa niya. To reject an offer, kanang inon panganon bitaw ka, pakanon ka ba agda ang iyong baniod to. Nga dili. Ingon to akong amigo nga to na siyo karon, to reject an offer, the result is ulcer. So basig ulceron ta ba, but pa sa but nini, mapakyas nato ang kinabuhing walay katapusan. So aton tanawon pud unsay gisulti sa mga kasaysayan, ani ay grupo kining gitawag nato. Sikat kayo ning gitawag nato Da Vinci Code. Was widely popular as a book and a movie. Amo na siya ang Da Vinci Code. Source, tawag niya the Da Vinci Code, a fictitious suspense drama. So may naa diri. Amo niya sulod niya. Gipadayag diri higala ang trabaho ni Leonardo da Vinci nga nag-claim sila na si Jesus Christ na minyo dahi ngadto kang Maria Magdalena. Blasphemous na ba? Tanawa. And through their daughter, a royal life sacrifice throughout Europe. Kuya, naminyo na si Jesus Christ. According to this book, the idea of Jesus' divinity was the result of a vote of Council of Nicaea in AD 325. And a relatively close for that vote, itawag nila nga, relatively close rakuno kaayo. Tanawon ka to. So pila karon ang nanambong ni anak nga council, nga ilang gibutahan si Jesus Christ, divinity ba siya, Ginoo ba siya, Ginoo ba siya, or tao ra siya. Tanawon na to In other words, Jesus was not divine, but some church council talk about claiming that He was. So ang hinungdan ko no, mo na ang ilang giingon diri, ang hinungdan kuno nga nahimong Diyos si Jesus Christ tungod sa vote ni ini nga council sa Nicaea unsan tuiga 325 according to this Da Vinci Code. According to this author, the apostle and the early Christian didn't really believe it. The fact that the council of Nicaea dunay 300 ka mga 318 bishops were present, and 316 them supported the full divinity of Jesus. 316 duhara ang nibutar nga siya human
Nya mo matawag ni mo na siya relatively close. Dili kalayo ra kay gitang kung diha lang nga council nga ato babinahon, mutuo ta, mudawat gyud ang mga Kristiyanon. Mudawat ang mga Kristohanon nga, unsa? Diyos siya. Tanaw kung diha lang sa council ba? Majority. Alright. Pero wala ta nagkuan na nagtuo mga higala nga si Jesus Christ gibutahan tungod sa council nga nahimo siyang no. Bisag walay mo butahan na walay bakahimo niya nga Dios gid siya. What did the early church leaders really think about Jesus? Did they believe of His divinity? Dito sa mga 16 kabuk ni Buto, tanaw na to. Here is Ignatius writing in AD 105. Kato sila, kato mga early church. God Himself was manifested in human form. Kitsa na, si Ignatius sa insulat sa tuig 105. Nga pa, sa 150, si Clement. It is fitting that you should think of Jesus Christ as of God. See? Pamatuod siya. Si Justin Martyr, yun siya, sa AD 160, He, being the first begotten Word of God, is even God. Tertullian, AD 200, Christ our God. Si Origen, no one should be offended that the Savior is also God. Okay. Si Novatian sa 235, He is not only man, but also God. The early Christian understood that Jesus Christ was indeed the divine Son of God, and that His offer of eternal life is real. Tinuod. Mga kapaglaom, magdua-dua pa mo. So Jesus is a leader above all leaders. He will not only change the world, but He transformed human life. Here is the opinion of a Jewish historian. Dito ta sa Jewish historian, si Josephus, between 37 to 97 AD. Dito rin sa panahon si Josephus Higala, usa sa nagpamatuod sa pag-atake sa Jerusalem sa tuig 70. Now, there was about this time, Jesus, a wise man. If it be lawful to call him a man, for he was one who wrote surprising feats. He was the Christ. Christ is Messiah, manluluwas. Another Roman historian, si Tacitus, Christus, kita say Christus, manluluwas. It was an enlightening command from the Roman historian Tacitus, manluluwas. From the name Christian at its origin suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilato. Okay, there is no doubt about it. The people who lived closest to the time of Jesus confirmed the fact. Ilan ang gikonfirma mga kapaglaom? Gikonfirma nila nga ang gisulti sa balaang nga kasulatan ni Gara, ang istorya sa balaang kasulatan, ilang-ila ang gitawag natog kredibilidad sa kinabuhi ni Jesus Christ nga naghatag sa iya ang pagka-Diyos. Ay, lalisa na. So, kailan ta sa Ginoo nga imong gilagaran? Ang atong Dios magbubuhat ug manluluwas. Bala. Ta, ang Ginoo nga nagpakatao, lahi man ang natao. Yung Ginoo nagpakatao, so Ginoo siya. Siya ra gid na ang dual niya nga gitawag nato sa tanong ngala is the human and divine. Hindi mo na siya malalis. Ay na ko ninyo lalisa na. Ay di gina nato gyud malalis. Ang kamaturan higala dili pwede debatiyon. Duha ra ka butang ang imuon nato sa kamaturan. Whether we reject it or accept it, the choice is yours. Kita may mo pili, kita may mo desisyon. Kita man, di man. So ang kamaturan dili na siya pwede lalison. Pero sa may kamaturan, kini akong giinom diri, basi nagunahuna mo nga juice ni dinhi juice tuig ni. Tuwing na. Nara na yung dawato ninyo nili. Naay mo ba na? Di mo siya na juice. Basig. Gana. Ha? Bino. Unsa? Bino. Bino? So, bino na ba? Bino nga puti. Aw na ano? Malyur ka. Ikaw sige kaginom malyur ka sa una. So there is no doubt. Ha? Bao gina. So the evidence of prophecy. May ebidensya higala ang gisulti sa balaang kasulatan. Even the evidence from archaeology, history, and Jesus' own statement are clear. Bisan pa ang ipamulong ni Jesus Christ higala.
But there is a third line of evidence that reveals the truth about Jesus. Who He was. The prophet Micah foretold the place. Si Micah, wa pa na tao si Jesus Christ, gisulti na, Bethlehem, out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel. Micah 5:2. Wa pa na tao si Jesus Christ, sigala, iya nang gitag na nga dunay matao a ruler in Jerusalem. That is Jesus Christ. Micah 5:2. Mo nang ebidensya igala. But that was what Mary did in exact fulfillment of the prophecy given 700 years before. Panahon pa na sa Old Testament, the first witness, the Old Testament believers clearly understood this passage to predict the coming of the Messiah. Gisulti Isaiah. Dagkagay nagsulti sa Isaiah. Sa Genesis pa, 3:15. The prophet Isaiah predicts that the virgin shall conceive and bear a son and call his name Emmanuel. So katong mga Emmanuel ang ngalan dia, bulahan ka po sa tanan, kaya buot pasabutan ng Emmanuel, ang Diyos uban nato. Chapter 7 verse 14. Christ's virgin birth is another evidence that He is the Messiah. See, the prophecy, it was, wala pa na itabo, gisulti na, it's written in advance. Mao ni siya, an amazing biography of Jesus Christ, it was told before it happened. Kita mo na ang ebidensya sa Balang Kasulatan. So dimudo ang Balang Kasulatan, higala, dili kini siya ordinaryo. Dili ordinaryo ang gisulat diri higala. This is the word of God. Nausab diri ang pulong sa yawa. Naan diri. Katong iya ding gitintalang, katong iyang gipanghimo ganito. Naagya po na diri. Truth good. Ang truth gani, naatanan diha na record. Mauna siya'y kamaturan. So, ebidensya, ang prophecy, nagatag ebidensya. He was wounded for our transgressions. So, wala pa siya gilansang sa krus. Gisulti ng daan ni Isaiah higala. He was bruised for our iniquities. Tungod, daot siya tungod sa atong pagadautan. Gipakaulawan siya. Aron ikaw adunay kalinaw ngadto kaniya. By His stripes, sa pinagi sa iya mga labod, kita naulian. Amen. Kita naulian. All we like sheep. Kita kuno pareha o mga karniro nga nahisalaag. Nahisalaag ta, nagkwanta sa atong kaugalingon ba? Diba? Nata nang sunod sa Ginoo mo ni nahitabo. Kanato mo na nagkakamuritsing ang atong kinabuhi. And the Lord has laid on Him the iniquity of us all. Pero iyan ang iyan ang gidala ang tanan natong nga nahimo siyang sin bearer, no? Dumala sa ito. Another prophetic message from Isaiah 61 na ito. Siya tells us more about the focus of His life and the ministry. It says, ang unsa may iyang ministry, wala pa rin na itabo. Isulti na ni Isaiah, nga mao ni ang iyang ministeryo nga paghimuon. Mao ni ka trabaho nga iyang himuon. The Lord has anointed me to preach good tidings to the poor. Nani sa Lucas, naa sa Matthew, gisulti na siya. He has sent me to heal the brokenhearted. Gipadala ko niya katong nga bulagan, gipang biyaag asawa, gipang biyaan o pamilya, gipang biyaag bana, katong wala na. Mura naghapit na muambak tulay. He has sent me to heal the brokenhearted. Tumaka, mo nang ebidensya sa prophet. Every one of us has our share of pain and disappointment. Ito sab naapot ta higala. Naapot ta ba madisappointa, di ba? Ilaron ta sa atong mga higala, parinti, madisappointa na. Ilaron ta sa mga tao atong gituhuan nga buutan kay pastor, unya mga leader sa buutan. Kita nimo, pero pastilan. Ilaron lagi ka. Basta luya gid nato lagi ani. Pain and disappointment. Pero kabahin na sa atong pagtuo diha kang Ginoong Hesus sigala. Kabahin na mga kapaglaom sa atong pakipagrelasyon sa Ginoo. Kay ang Ginoo wala siya nagsahad nga kung walagad ta niya, why problema nga mabot sa ato. Wa po nagsahad ang Ginoo di ta matakdag COVID.
Ang atong pagtuo kinahanglan dili magdanghag, magamping puta si Ginoong Hesus bitaw sa iyang panahon. Insiya Ginoo, naay kuan dito nangasuko sa imo. Wa man siya mayo, Ginoo ko, hindi ta. Nilikay siya oy. Dili ta agi dapit. Nilikay pa siya, Ginoo nga ni siya. So, na tayo mga disappointment, pero doon na tayo assurance sa Jesus Christ. More than great thinker or more than a great philosopher. He is the divine Son of God who pardons our past and empowers our present. He forgives and what? Transforms. Wow, mga na. Pasayloon ka niya, usapon pa yung baka pagkanindot aning gihimo sa Ginoo sa ato. He heals our brokenness and strengthens us in weakness. He is our Savior, our Redeemer, our Lord, and coming King. Your King is coming. Are you prepared? Mao na ang mensahe mga hila. Nining kalibutan. Ang kalibutan higala, dili ni mo'y atong final abode. We are not a resident here. We are a resident in heaven. Pabakasyonon sa lanta sa Ginoo dito unsa bakasyon. Ako dunay nag-invite sa ako nga padtuon kuno ko sa nasod diya kay COVID pa man. Pagkanindot o pagbati nga imbitahon ka dito, pero tungod sa panahon ba ganahan ta. Pero sa to di man ta ka travel karong panahon na. So, high risk po ng traveler, na mga restriction, di ba? Pero inang kas Ginoo, pabakasyonon ka. Asa ka mo bakasyon? Amerika? Europe? No! In heaven! Walay COVID dito! Kalilitang. Why malatian? Pabakasyonon ta sa Ginoo, higala. Malipay ta, di ba? O kang tanan, kisaharan ta sa Ginoo, nga pabakasyonon ta niya dito, kay kining kalibutan, nga atong ipuy-an, nga nahugawan tungod sa sala, nga nagkaguliyang higala, daghang mga ambisyoso, muhiusa na usab din kalibutan, o dili gid na siya mahitabo. Kay tungod sa propesiya ng ingon, ang yuta o ang puthaw, dili gid na magtapok mga higala. But the promise of our Lord, our coming King, iyatang kwaon, sugaton taniya, para iyatang pabakasyonon dito sa langit. Are you excited for that day? We are looking forward when Christ will about to descend in heaven ang tinaguktok sa tiil ni Ginoong Hesus higala ato nang gakadunggan dihas kapunaw-punawan. Busa hapit na ni masulbad ang atong mga suliran. Sagdilag mangilad nato para importante dili kita mo'y nangilad. Di ba? Asa may na, ikaw mo'y biktima o ikaw na biktima? Para na nga. Nato'y gison na. Naunsa kay gison, dito may jinsan. Black eye siya diri. Isumbag ko na siya sa igsuon, kay nagpabautismo ba, kay nagdawat siya sa Ginoo. Timo ba? Nako, istorya sa dito, nako, igsuon, maayo na lang gina nga, ikaw mo'y nasumbagan. Mahayo kay na nga record, kaysa ikaw mo'y nanumbag. Anak kayo siya, bitaw no? Iyon siya, praise the Lord. Okay, our Redeemer, our Lord, our coming King. The prophecy of Isaiah 42:7 says that Jesus would come, open ang tanang mga mata, makakita. Isal pa ang buta, ang tanang mata. Kaya gipautan ako sa una, Pastor, ang buta ba, kanang pagbalik sa Ginoo, makakita ba na sila? Ako po siyang ipauta na ang buta na ay mata wala. Siya na, makakita kay ang description diya sa pinadayag, tanang mataman. Diri, sulbad kami saya, open blind eyes. So iya dahing tagaag sight katong mga buta. To bring out prisoners from the prison, those who sit in darkness, from the prison house. Naapil ko ani pagkanindot ani kay kung wala ni wala gyud ko karon. Because I was in jail many times tungod sa atong lifestyle kaniadto tungod kay nahilayo kita sa kamatuoran ni gala, walay guidance sa gitawag espirituhanong pagpahimangno, pagpasantop diya sa puloy-anan. Wala na may worship God. Ang naa sa amo sa una worship di na nahimong kriminal
Pero maayo na lang kay si Jesus Christ, mauna ang iyang ministeryo, giprophesy sa Isaiah nga He will set in darkness from the prison house, katong mga piniriso, mga bilanggo, kung nakapaminaw mo karon o kinahanglan gid mo maminaw ani, ayaw mo kabalaka because God will set you free. Amen. Dili po mo ipapuga. But pasabot nga kay daghan karong niya sa laya, wala to dia sa literal nga bilangguan, pero nabilanggo sila sa ilang pagdumot sa ilang silingan, nabilanggo sila sa ilang mga pagkagarbuso, nabilanggo sila sa ilang pagkakapayason. Oh. Pero mao na si Jesus Christ mo palingkawas kanato niya. He offers peace, taghatag siya gala na sige pero kalinaw o kapasayloan. Mao na ang nakadlami ni ining mensahe sa Ginoo, higala kining offer sa Ginoo, ang iyang ginahimo mo na evidence higala sa prophecy, wala pa niya gibuhat, gisulti ng daan nga mao ni ang buhaton ni Jesus Christ 700 years before His birth. He offers meaning and purpose in life. Wow, kanadto kung ikaw higala wala ka na ibalo sa katuyuan sa imong kinabuhi, nganong nabuhi ka diha, nganong nabuhi ta karon, walay kahulugan ang imong kinabuhi, minta mata buntag na problema na pud. Igsoon, kung wala tay buluhaton nga kihimo sa Ginoo, boring ang kinabuhi. But if we are involved in the service of humanity, sa gihimo sa trabaho ni Jesus Christ, kay wala naman siya higala, kita iyang gisugo, ang imong kinabuhi, there is meaning and purpose. So, and a heart that is cleansed and transformed by the grace and power of God. Ang atong kinabuhi higala, tungod sa grasya sa Dios, tungod sa grasya higala, gisulti na ning daan nga mao ni ang mahitabo. 700 years before the birth of Jesus Christ, before saying work take place, the greatest philosopher in the world can never compare. Because what? Because what good is sunlight to blind person that use an explanation the beauty of someone who can see. So ang butahe gala, dili nila ma-appreciate ang gitawag nato, makita nato. Ingani ang pagaymuon sa Ginoo sa to. But Jesus came to open the eyes. Daghan ang katong nga blind, mga kumpol higala, mga tao may mga kapansanan, iyang gipantambalan. He came to set the captives free. Say na nga, He came to save the captives free. Dili sorni na lahat. Dili lang ni siya, literal higala nga binilanggo. Sa dagang paagi, kita na bilanggo. Si Mark Twain, nagingon siya, ang tao kuno nga dili mantigong mupasaylo sa mga tao nakasala kaya, siya nagahimo og kaugalingon niyang presuhan. Kaya nga, higala, kung nakapaminaw ka diya karon, kung doon naman galing kay gidumtan, kung doon naman kay gisiligan tungod sa ilang gihimo, pasayloon na nato na. Aron dili kita mahimong binilanggo. He came to set the captives free para ta dunay kagawasan. What are you struggling right now, mga kaibigan? Sa may imong kanang mga ibati karon ba nga struggle sa kinabuhi? Doon na kay kabalaka. Problema nga imong giatubang. Problema sa imong kabataan. Problema sa imong relasyon diha sa panimalay. Relasyon diya sa imong asawa, sa imong bana, sa imong igsuon. Unsa may hinungdan sa imong pagabilanggo igala? O literally, kung nabilanggo ka, literally nga naa ka sa sulod sa prisuhan. Lisod baya, dili tiaw ang musulod tag bilangguan, mga higala. I was in prison more than 20 times. Dili tiaw ang naa ka, ma-isolate ka sa imong pamilya, mahilayo ka sa imong mga higala, dili na siya tiaw nga kasinatian, mga kapaglaom. What impressions you? Impression gani, dili ka ka-move, higala. Unsa man nga mga butang nga dili ka ka-move on, mga igsoon. You are imprisoned in circumstances. Release that. Confess that to Jesus Christ. What hold
you in chains. Mura ka gigapos. Di ka kaliw kay sige kag dumot. Pananaw nimo sa mga tao, mga bati tanag batasan. Pananaw nimo sa imo samot na. So unsa man na nga mga butang, mga kapaglaom. Yeah? Hinumdumi, we have that God, Jesus our Savior. Si Ginoong Hesus ang atong manluluwas. Ang buhi nga manluluwas. Nga gusto niya, mao niyang isa di gala. In the Bible, there are 8,810 God's promises in the Bible. Kung unsa man na nga suliran ni gala ang imong gihambin karon, i-unload na. Pakigsulti kang Ginoong Hesus, igsuon. Ang balaang kasulatan, daghang mga tao nagatestify in the biblical account, mga higsuo, mga kapaglaom. Kinsa man ni sila. Nga mga dati nga mga barumbadong mga tao, dati nga mga infidel, wala nag-ano sa Ginoo. Apan ang ilang kinabuhi gala sa diya nga na sila sa Ginoo, nahimo silang gawas nun. Think of Moses. Ako, paborito ginako si Moses kay makarelate manggugo kinabuhi ni Moses kay si Moses, wanted man to. Kapatay man to siya sa Egypt, layas. Adto siya sa wilderness sa Midian. Layas siya. Pero gitugutan siya sa Ginoo dito nga magtago-tago dito 40 ka tuig dito sa Midian. O sa diya, ngayang edad, 80 na. Nagunaw na siya, mo-retire na. Gitawag siya sa Ginoo. Dito nagsugod ang iyang ministeryo. Sis, sugoon ta ka sis. Balibad siya, di ko Ginoo. Kay assign man siya sa district, asa siya assign. Dito man naman siya kasugod. Wanted man siya dito, balibad siya. Hadi ko dito, kay madakpan barang ko dito. Papriso ko dito. Ikton, kung ang Ginoo na mo tawag nimo, bisag unsa pa na nga sirkumstansya, unsa pa na nga lugar nga iyang padalhan sa imo, God is in charge in this ministry. He will take care of you. He will take care of you. Siya'y bahala sa imo. He will sustain you. He will protect you. Ingana, iyon ba siya? If call unto me and I will hear you and I will show you great and mighty things, mga kaigalaan, mga kapaglaon, our Savior, Jesus Christ. The living Christ wants to make you free forever. Gusto ta mahimong gawas nun. Higala, kabati ka nang nakapriso ka. Lini ka ni mo. Wala, li na ka dito sa, ito ng tao na laya. Ay, karindot pa na. Na ako na priso ko sa una sa buhol, gamay, ragig kayo ang among bintana. May ragig kayo. Yung wala may kasilyas, imagine, wala may kasilyas. Ito na, walay CR to among naprisuhan sa buhol. Diasag na. Malibang mi. Ang among kalibangan ka na lang, kalimitang kaltik sa plastic. Ano ni kaltik, sudan na nag-uil. Libang na may dito. Nya, pagman, ito na po mi. Ilabay na mo dito kay ang luyo atong prisuhan na, kuwan man, kanipaan. Yung taas man. Shoot dili ba? Dito ang among butana mong tubig niya. Ang style na mo dito, mag-ihi mi daan, then ahiya mi malibang. Ilo mi. Ana na dito, pa-shoot na mo dito. Usay, di pag-imusod kay musagit sa kabilya, makaligo, mis kaugalingo na mong hugaw. Nga napait ka. Mao na hiligid. Pait kigay niyang kasinatian diha sulod sa bilangguan. Munang kamo mga batanon, ay mo patuugin mo sa yung ginikanan ba? So, Jesus Christ, no one but Jesus can truly set the captives free. Siya ragyoy ang makahatag kanatog kagawasan. Only He can give us hope and a future. Wow! Siya ragyoy makahatag kanatog paglaom higala. The Bible testifies our confidence in His Word. Kining balang kasulatan, sultihan tamo mga kapaglaom. Kung wala pa ko mubasa nini, wa ko karon diri ba? Walay pastor de la Piña untaron.
Maayo na lang gani kay naabtan ta sa ministeryo sa balaan nga Espiritu. Will you reach out your hand and accept His precious gift? Ay mo ito yun lang, ay mo buhaton higala para ka mahimong gawas nun. Aron ka dunay kupensya, aron ka magmalinawon, aron ka higala magmalauman. Just reach out your hand, ito yun lang imong kabot. Kana kuptan ni Ginoong Hesus right this very moment higala. Kuptan kana ni Ginoong Hesus ug tagaan kaniya sa kalinaw, tagaan kaniya kapasayloan, above all tagaan kaniya kinabuhing walay katapusan. Just reach out, just reach your hand, stretch your hand. He will reach you and He will accept His precious gift, mga higala. Ana ba na? Will you make that commitment right now? Himo na iguson. Now, the decision that will make a difference in your life. 35 years ago, when I stretched out my hand and my hand was reached out by God, I made a decision. That was the best decision so far in my life that I ever made. A right decision because I was guided by the Holy Spirit during the time. I was convicted by the Holy Spirit during the time. My hand was held by that Savior, the King of Kings and Lords of Lords. 35 years ago, I made a decision, and now is the result of that decision. I never regretted that decision more than 35 years ago. When I made myself, I said, Lord, I will offer my life. Ngayon ko niya itong panahon na kaging kayo ko mga kapaglaom. E nagsisyon niya ito kauban, nangamatay na ito kung kauban niya ito mga panahon na. Karon wala na to sila, nangamatay na to sila. Sadya nga ko, Lord, kung tinuod nga naa ka, maura gini ang akong gimo. Bulaan mo karon kay nakadungog mo. Og sibya higala, nakadungog mo wali nga sama niini. Ako wala ko kadungog niya tong panahon na. Pero nangita kay dili manggugko mo nimo papasulod anang na dili man ko mapatanaw nimo. Sabi na, wali di man na mao kung tanawon. Unay mga meeting dito, di man po kumuha na, di man ko nimo pasulod na, kay lahi naman akong kalibutan. Yan, Ginoo, He reached out my life 35 years, more than 35 years ago, because that was August 31, when I made a decision to surrender my life to God. The decision that makes a great difference in my life. Iksoon niya itong panahon na. That was the best decision I ever made. Mausap kini ang mahitabo ni mo igsoon. Mausap ka na ang nahitabo kang Moses sa diha nga may-decide siya sa Ginoo. There's a big difference. Right now and for all eternity. Igsoon, do it with me. It will make a difference in your life. Humaw na imong handom mga higala, mga kapaglaom. Nagatanaw mo diya sa inyong Facebook, sa YouTube, sa inyong TV set. Join with me in prayer. Let us pray. Our King of Kings and Lords of Lords, the evidence of the Bible about your biography, about your existence, O Lord, is no doubt, beyond reasonable doubt, O Lord. It is an evidence that your existence and your being a divinity, being a creator and savior of the lost humanity. It is very clear in your words through this Bible. Ug among ipasalamatan, Ginoo, nga niay balang kasulatan sa among kapanahunan. Ug among itugyan ang among kinabuhi diha kanimo. Among isaad, Ginoo, nga kining imong love letter kanamo nga nagahatag ebidensya niya ang imong Bible gisulat ng daan sa wala pa gipamatud-an sa daghang mga tao, that even the secular people, that even some religious leaders in the world today, Father in heaven, that you are not only a great philosopher, a moral teacher, but you are a God who created us, a God who saves us when we fall into sin. Lord,
we commit our lives unto you. Among itugyan, isurrender, ang among mga kinabuhi diha kanimo Dios. Panalangini sila, O Dios. Nasayod ikaw kinsa sila, na naa sila naga-view karon, na naa sila nagapatalingog sa imo nga pulong. Ginoo, nasayod ikaw sa ilang mga commitment. Nasayod ikaw sa ilang mga handom. Sa pinasahi, Ginoo, nagaampo kami niadtong nagmasakiton. Panalangini ang ilang pagtuo, nga ang ilang pagtuo mohatod sa kayuhan. Ginoo, dili gid namo kamahayan ang among pagdesider nining kagabion. Among itugyan, among kinabuhi diha kanimo. Ug ikaw na ang magdumala sa among kinabuhi. Salamat o Diyos sa pagdawat namo. Salamat sa imong pagpasaylo. Salamat sa ebidensya sa maong propesiya lagi sa imong mga taog nasulat sa balaang kasulatan. That even the secular people, they testify this, O Lord. And thank you, loving Father, for granting our petition and accepting us just what we are. In His holy name we pray. Amen.